Vice ganda, mas pinili raw maging magaling kaysa maging mabuti? Usap-usapan nga ngayon sa social media ang nabanggit ng isa sa co-host ni Christy Fermin tungkol sa unkabogable star na si Vice ganda, mula mismo sa bibig ni Romel Chica co-host ni Christy na mas pinili raw ni Vice ganda na mas maging magaling kaysa maging mabuti. Naging topic ng dalawa noong March 22 episode ng Christy Ferminit, ang paglipat ng It's Showtime sa noontime slot ng GMA Kapuso Network, kapalit ng tahanang pinakamasaya na dating slot naman ng Eat Bulaga na nasa TV5 naman na ngayon. Ayon sa kanilang topic ng kanilang programa ay isa-isang ang binasa ni Christy ang mga padalang text message sa kanya ng avid viewers na laban sa naging paglipat ng noontime show ng Kapamilya Network sa Kapuso Network. Anila, paano naman daw ang Kapuso stars na sana raw ay mabibigyan sana ng trabaho kung nag-self-produce na lang ang network ng panibagong show? Naungkat pa ang issue noong may prangkisa pa ang ABS-CBN ay nagpapasaring at pabirong nilalait pa ni Vice ganda ang Kapuso Network, lalo na noong kasagsagan ng paglipat ng ilang Kapuso stars sa ABS-CBN. Say pa ng netizen, hindi na raw kabayo si Vice ganda kundi pusa na raw, dahil para nitong kinain ang mga sinuka nito noong araw. Nagbigay naman ng komento si Christy tungkol sa ugali raw ni Vice ganda na tila masyado na raw nilamon ng kanyang tagumpay at kasikatan. Hindi natin alam na mapagbiro ang kapalaran, lahat po ay nagbabago. Sa kahit anong estado ng pamumuhay natin, lahat po ay nagbabago kaya dapat ay nasa isip natin, na isang araw paano kung mawala na ito, paano kung biglang magsarado ang pintuan ng oportunidad sa atin, saan tayo pupunta? Dapat may mga what if tayo, giit pa ni Christy, kaya maiintindihan mo kung bakit binabash ng todo si Vice ganda ngayon. Segunda naman ni Romel na dating nakakasama ni Vice ganda sa comedy bar, sa pangarap niyang maging magaling, nakalimutan na niya maging mabuti. Alam mo yun, gusto niyang maging magaling na magaling kaya nakalimutan na ang pagiging mabuti, kasi gusto niyang bida lahat Singit naman ni Christy, naniniwala siyang kakambal ng inunan kay Vice ganda o pagkasilang pa lamang sa kanya ang kanyang ugali, kaya yung sasabihin natin ang bastos-bastos ni Vice ganda porket sikat na, hindi po, marami pong sikat na hindi po bastos, ang yabang-yabang ni Vice ganda porke may pera na, hindi po, marami pong nagmamay-ari ng bilyones na hindi mayabang at hindi bastos, iyon ang aking paniniwala ha, ani Christy. Para kay Christy, kung anuman daw ang negatibong ugali na nakikita ng mga tao kay Vice ganda, ay naturalesa na nito yon. Kahit daw noong hindi pa siya sikat at napapanood pa lamang sa comedy bar ay napakayabang na raw talaga ng komedyante, hindi ko inaasahan ang pagsasalita mo Romel, kasi kung ako man ikaw, hindi ka rin dapat magsalita laban kay Vice ganda ng patunay kung gaano siya kayabang kasi nagkasama kayo, pero kung ako na hindi nyo naman kaano-ano sa trabaho nyo, ang magsasalita ng nasaksihan ko ng mahabang panahon, pwede akong magpakawalan ng dila. Marami raw noon na naghahamon kay Vice ganda na bumaba siya sa audience at nang magkaalaman. Dahil sa pagiging mayabang daw nito, wala raw pakialam si Christy kung birahin at bash daw siya ng fans at supporters ni Vice ganda, dahil nasaksihan daw niya noon sa comedy bars ang hambog na komedyante. Samantala, sa ngayon ay wala pang tugon, reaksyon o pahayag ang kampo ni Vice ganda tungkol sa isyong ito.